Okay, salamat. Salamat po sa mga umawit musicians. Buksan po natin ang ating mga Biblia, Genesis chapter 20. Genesis chapter 20 sa verse number 1. Po. Genesis chapter 20, pag-aaralan natin muli si Abraham at saka si Sarah. And some of the problems they went through in their marriage. And so ating tingnan ito po. Tayo po ay tumayo at ating basahin. Ang ating lugar po ay Genesis chapter 20. Simulan po natin sa verse number 1. Verse number 1, and Abraham journeyed from thence toward the south country, and dwelt between Kadesh and Shur, and sojourned in Gerar. And Abraham said of Sarah, his wife, she is my sister. And Abimelech, king of Gerar, sent and took Sarah. But God came to Abimelech in a dream by night, and said unto him, behold, thou art but a dead man, for the woman which thou hast taken, for she is a man's wife. Verse number 10, and Abimelech said unto Abraham, what sawest thou that thou hast done this thing? And Abraham said, because I thought, surely the fear of God is not in this place, and they will slay me for my wife's sake. And yet indeed she is my sister, she is the daughter of my father, but not the daughter of my mother. And she became my wife. Okay? Tayo po'y sandaling tumungod pumikit, tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, muli aming hiling ang iyong gabay sa aming pag-aaral sa iyong mga salita. Turuan mo kami at bigyan mo kami ng lakas upang magampanan ang aming mga tungkulin sa aming mga tahanan. Pagpalain mo po ang mga wives and husbands, mga couples namin. Ikaw po magbigay ng wisdom sa kanila how to have a successful marriage, at ganoon din wisdom kahit po sa mga bata. Ikaw po ang magpala sa buong pamilya, at ganoon din sa iyong salita na ito maging kagamit-gamit at kapaki-pakinabang sa bawat isa. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat po. You may be seated. Ang aking pong title, Termites in a Marriage. Alam nyo, isang nakakaiyamot na problema ay anay. Kahit siguro saan meron, sa bahay namin meron kaming magandang dining set sa bahay. Wala. May mga anay. So, hindi mo naman pakinabangan. Pero ito po ang mga anay. Sinisira ang ating mga tahanan by feeding on the wood within that structure. Meron kasi siya, alam mo, itong pulpito, ito'y kahoy, kinain ng anay. So, nakatindig siya, pero wala na siya laman. Kasi kinain na nga ng anay. Hindi natin napapansin, pero dahan-dahan, gumagawa yung mga anay. So, sa una, parang okay pa, pero unnoticed, but they work together and they produce some significant damage over a period of time do sa mga inaanay. Now, ganyan din ang marriage. Your marriage is like a big tree. Yun nga, yung malaking puno, pero kala mo, ang tibay, kahit anong dumaang bagyo, nakatindig, pero sa loob ay utay-utay na kinakain na pala ng anay. So, yan ang nangyayari. Now, sa buhay ni Abraham at ni Sarah, meron ding mga anay sa kanilang relationship. And kaya naging mapanganib ang kanilang relationship, buti iningatan ng Panginoon, merong 3 bagay na nais kong ibahagi sa inyo about the termites in their marriage. Okay? Na nagpahina na kanilang marriage, it is but the grace of God na sila po ay nakapagpatuloy. Number 1, the selfishness termite. No? Maganda yung topic natin sa retreat, selflessness. So ito naman, ito yung problema.
sometimes in a marriage, may mga selfishness na mga problema. So, si Abraham, selfishly lied to King Abimelech habang ang kanyang asawa ay nalagay sa panganib. Imagine, kasi natakot siya. Hindi niya sinabi na asawa niya si Sarah, di kinuha nung king. Kung napahamak yun. So, ang problema minsan sa marriage, alam mo, yung iniisip mo lang yung sarili mo, isipin mo, bebe, kung patayin ako ng mga yan. Oo nga, kung patayin ka, pero kung mapahamak yung asawa mo, paano naman? So, may mga bagay na dapat ingatan ng mag-asawa, at ito si Abraham ang guilty. Pero of course, you look at both sides, dapat may pagbibigayan sa relationship. Ganun naman ang relationship Parating may pagbibigayan. At that is how you work the marriage. So, ito isang maraming common form of selfishness sa relationship. Yung isa, halimbawa, yung hindi ka manalo sa argument. Pinipili mo yung manalo kaysa, magparaya. So, yung selfishness, ang kabaliktaran nito, pag-ibig. Pag walang pag-ibig, selfishness. Now, sa relationship, dapat merong pagbibigayan. Isa pa, halimbawa, pag making decisions unilaterally, alam niyo naman, ang relationship, dapat ang mag-asawa nagtutulungan sa mga decisions. Kaya lang minsan nangyari, pag gusto mo lang yung gusto mo, kahit anong mangyari sa'yo, basta itong gagawin natin. Hindi mo kinuha yung input ng iyong asawa. That's a form of selfishness. Kasi iniisip ko lang, itong gusto ko Ito ang pabor sa akin so si Abraham, sapagkat natakot siya, inisip niya yung kanyang sariling kapakanan. And when you do that in a relationship, you are putting some termites into the relationship. Masisira Kailangan, saka hindi ba maganda na tulungan? Nagtutulungan, ganun naman kanya ng marriage. So if the opposite of selfishness is love, alam natin, pagdating sa love, maraming tinuro ang Panginoon sa atin about love. In fact, dapat, sabi niya, gawin niyo yung pag-ibig na kagaya na pinakita ko. Anong klaseng pag-ibig meron na pinakita sa atin? Yung sacrificial na pag-ibig. And so love is giving sacrificially, na nagbibigay ka kahit para ma-meet yung needs ng iyong asawa, ay merong mga sacrifices and which you do not expect anything in return. So matuto po sa marriage magbigay. Hindi parating, teka, itong gusto ko, ako masusunod. Huwag ka na mag-decide kasi ayoko yung decision na yan. Gusto ko ito lang. Hindi ganun ang relationship. Dapat merong love in action. In fact, love is a verb. A lot of times ginagamit natin yun as a noun, but love is an action. And dapat may sacrifices ang mag-asawa para ma-meet yung desire nung kabilang party. Can you imagine? Hindi pa pinapanganak ang tagapagligtas, tapos ito si Abraham, ibibigay niya yung wife niya sa isang heathen king. Kasi iniisip na yan, sarili niya Hindi, sa marriage, dapat ay matutong magmahalan at magbigayan. So dapat may mga sacrifices. And yung sacrifice na yon, hindi yun option. Kasi sinabi ng Panginoon, husbands, love your wives, even as Christ loved the church and gave Himself for it. So ang ating model ng pag-ibig na dapat yun ang pairalin para mawala yung selfishness, yung pag-ibig na kagaya kay Kristo na pinakita as Christ loved the church. Na paano ba yung pag-ibig na yon? Well, iniwan ng Panginoon ang langit, nagkatawan tao at ibinigay ang buhay para sa atin. Now, si Abraham baliktad. Natatakot siya na yung buhay niya mapahamak. And so, siya ay nagsinungaling because he was being selfish. Sa pagkakataon na to, sapagkat ayaw niya na mapahamak siya,
Kahit papahamak na si misis, wag lang ako. Mali yun. So, isang bagay sa relationship dapat ingatan, yung selfishness, dapat walang ganyan. So, ang Panginoon, ini-offer sa atin yung yung kanyang buhay, kaya tayo napatawad at kaya tayo naligtas. He met our needs. Kailangan i-meet mo ang needs ng iyong spouse. May mga needs ganon din naman ang wife. Dapat may sacrificial love by submitting, by respecting. And so, dapat mawala yung selfishness para ma-build yung marriage. Now, selfishness affected Abraham's duty to meet the needs of his wife, Sarah. Gawa nang siya'y naging makasarili, may mga pangailangan si Sarah na hindi niya maibigay. Katulad, siyempre, protection, ganyan. Pero, una, ang mga husband dapat ma-meet yung general needs ng wife. Kaya nga, marami yun, maraming general needs. Marami yun. Pero, siyempre, ang husband, kaya nga, at sabi sa Genesis 2:24, the man will cleave to his wife. Kasi nga, pag nasa na yung asawa mo, meron ka ng responsibility. Kailangan i-provide mo na yung mga pangailangan ng iyong asawa sapagat kinuha mo siya sa kanyang magulang. Kaya isipin mo, bakit ba? Di ba may mga kultura na may mga dowry? Okay, bata nag-aaral kami doon sa mga tribes sa Pilipinas, na sari-saring dowry pinibigay. Hanggang ngayon naman, in some cases pala, hindi naman lahat. Pero kasi kinukuha mo yung anak niya . Di, in a way, siguro, parang pinapalitan mo ng ibang bagay, di ba? Pero ginagawa pa rin yan sa mga Chinese culture. So, dapat i-provide ng husband yung nagpo-focus ako sa husband kasi si Abraham itong nagkamali. So si Abraham dapat ibigay niya general needs ng kanyang wife. At wag iniisip lamang ang sarili. Huwag mo isipin lang yung kailangan mo. Isipin mo anong kailangan ng asawa ko. At yung sa general needs, marami yan. Maraming bagay. Nandiyan na siguro yung pag-iingat sa asawa, protection, yung leadership na maraming needs. Pangalawa, yung emotional needs. Isipin niyo po, ano kaya naramdaman ni Sarah? Kasi sabi nung husband niya, hindi ko po asawa, kapatid ko lang yan . Kasi natatakot siya, baka siya mapatay. Aba, ano naman isipin? Hindi ba emotionally mabigat yun para sa wife? Parang pinamigay mo yung asawa mo. Can you imagine? Aba, and yet si Abraham to. Ako isang tao sa Bible, hanga ako kay Abraham. Kasi ang faith niya talaga naman, inaral natin last time, talaga naman iba ang faith ni Abraham. Pero itong pagkakataon doon, nagkaroon siya ng takot. Pero hindi ka mas natakot si Sarah kasi ibinigay siya sa hari. Hindi naman niya kilala yun. Hindi ka naisip si Sarah, parang she felt abandoned, she felt alone, she felt unloved. And she had all these scenarios going into her mind kung ano pwedeng mangyari sa kanya. Kasi nga inisip lang ni Abraham ang kanyang sarili. Huwag isipin ang sarili lamang, especially sa mga husband. Dapat ang mga husband, isipin nyo naman ang kalagayan ng inyong mga asawang babae. Lalo'y emotional kasi yan ay mga bagay na dyan ang mga wives di ba? Ang mga wives emotional. May mga damdamin niya na dapat ma-meet mo yung mga bagay na yan. And so, dapat ang tanong dyan ito ano ang kailangan ng wife ko ngayon? Right now, what does she need? So, yung mga emotional needs, dapat i-provide. Alam mo, sa mga emotional na mga usapin, may mga, of course, parami na ako narinig ng mga mag-asawa, minsan hindi nag-uusap. Hindi ka napakahirap na Mag-asawa kayo, nakatira ka sa isang bahay, hindi kayo nag-uusap. Na para bagang siguro, naggagantihan. Pag yung husband na offend, hindi magsasalita. Pag yung wife offend, hindi magsasalita. Pero hindi kaya, you know what you're doing? You are destroying that relationship given by God. Kasi hindi kayo magsasalita. Pwede yun .
Sabihin ng wife, hindi nga kita kausapan ng 1 taon. Sige ka. Pero mali yun eh. Kasi may mga emotional needs ang mga tao na dapat na fulfill. Pag ginawa mo yan, talagang aanahin ang marriage mo. So emotional. Now, huli, security needs. Ito na nga yung protection. Dapat iningatan ni Abraham ang kanyang asawa na hindi mapahamak. Ang trabaho ng mga husband, ilayo nyo sa kapahamakan ng inyong asawa. Di ba? Kapag ginagabi, sunduin nyo. O ano mga ganun ba? Di ba? Protection yun. O kaya may pupuntahan, samahan nyo. Pero yan ay kailangan kasi. Huwag mo isipin, baka delikado yun. Kung iiwanan mo yung asawa, di delikado sa wife mo. Kasi delikado sa'yo. Di mas delikado sa kanya. So dapat ay maging ang mag-asawa at ingatan niyang pagiging selfish. At pairalin ang pagmamahal na yun din naman talaga ang tinuro sa Bible. Kasi yung pagmamahal, lalo sa mga wife, yan ang kailangan nila. Kaya nga sabi, husbands, love your wife. Because that is the number one thing, di ba, sa retreat naman sinabi yun, di ba? Ang mga wives, yan ang isang bagay na kailangan nila. Yung pag-ibig, yung security, pag ang wife ay secure, she'd be very happy. Pero kailangan maramdaman niya from the husband that the husband is giving her the security that she needs. Now, I'm not talking about mga material things lang. Of course, you need to provide. But yung mga protection, yung mga gabay, alam niyo mga husband na kailangan ng mga wives niyo, leader. Question, are you being a leader? Are you being strong for them? Are you there when they need you? Kasi yun ang mga bagay na kailangan eh. No, pag magdi-decide ba, nandun ka ba para okay, ganito ang gagawin natin. Di ba? Family retreat, wala tayong pera. Ganito ang gagawin natin. Magpo-produce tayo ng pambayad sa retreat. Kasi kailangan natin yan eh. Di ba? Sinong gumagawa nun? Ang tatay. Kasi kayo yun eh. I mean, sa department nyo yan. Kaya hindi kayo maka-attend kasi wala kayong, gawan nyo ng paraan. Kayo yung lalaki. Pangalawang anay, the dishonesty termite. Well, obviously, si Abraham ay nagsinungaling nga. Nagsinungaling. Now, sa relationship na mag-asawa, kailangan talaga yung honesty kasi napaka-fragile ng relationship na yan. Ang mag-asawa pati ibang level ang relationship. Yan yung talagang openness and everything else. Ngayon, pag may dishonesty, parang teka muna, pagtitiwalaan ko ba itong tao na to? So, mahirap yung gano'n. Balikan natin verse 11, chapter 20, verse 11. And Abraham said, because I thought surely the fear of God is not in this place. Ang mga tao dito, walang takot sa Diyos. And they will slay me for my wife's sake. Kasi nga, siguro si Sarah, siguro maganda tong taon ito si Sarah. Naalala ko si Esther. Alam mo si Esther nung humarap sa king, nung first harap, di ba may contest? Parang bang hindi na siya nag ng mga iba pa eh. Parang yung kanyang natural beauty. Yun ang ginamit niya eh. She must have been very pretty, si Esther. Parang si Sarah, so siguro, baka maganda si Sarah, so natakot si Abraham. And yet indeed she is my sister, she is the daughter of my father, and not the daughter of my mother, and she became my wife. And it came to pass when God caused me to wander from my father's house, that I said unto her, this is thy kindness which thou hast showed unto me at every place where we shall come. Say of me, he is my brother. So ngayon, nagsinungaling. At pinilit ni Abraham i-justify. Oo nga, nagkasala ako, pero kasi ganito nangyari. Alam ko yung mga tao na yan baka magusto yung asawa ko kasi naman talaga sila yung magkapatid. Parang magkapatid sa ama, parang gano'n ba? Magkaiba ang nanay. Ganun nung unang panahon, ganun ang, tandaan, ang creation, Genesis 1, chapter 20 pa lang, ang genes ng tao malakas.
Si Adan nabuhay na 900 plus. So, in other words, yung genes ng mga ngayon mahina. Huwag mo gagawin ni kayo mag-inter sa relatives pag hindi kakaproblema yung genes. Kakaroon ka ng mga diferensya sa mga anak. And so, nung time na yun, hindi. And so nagsinungaling. So, siguro may naisip ni Sarah, ano kaya itong tato? Can I trust this husband? At saka hindi lang yun yung respect. Alam mo naman nagsisinungaling, hindi parang, alam mo, maraming instances, na pag alam ng asawa na ikaw ay sinungaling, parang, pag may honesty issue, mahirap yan kasi nga, ang relasyon ay tiwalaan. Paano ko magtitiwala? Ano kaya itong tao? Hindi kaya iwan ako nito? O kaya hindi kaya ako'y sakta nito? Hindi, totoo kaya sinasabi sa akin nito? Yung mga pangako sa akin, totoo kaya? So yung honesty issue ay importante. You need to be honest with your feelings. Tingnan na, lalo kay mga wives, be honest with what you feel. Huwag nyo may dapat wala naman tayo dapat pag-usapan. Kung meron, be honest to your husband about it. Kasi ang mga lalaki, I would say, kaya nilang yung mga hard talk, kaya nila yan. Lalaki yan eh. So kung meron kang, wag mong itago yung damdamin mo kasi natatakot ka baka mag-away kayo. So hindi ka na lang magsasabi ng katotohanan, pero deep inside you are hurting. In your feelings, you have to be honest about what you feel. Pastor, baka mag-away kami. Hindi naman maaaring yan itago mo lang. You need to be honest and get to the root of the problem. Para, okay ka. Di ba? Feeling mo na pinababayaan ka, sabihin mo. Ganon din naman ang husband. Feeling mo ang wife mo ganda, sabihin mo. There should be honesty in the relationship Huwag nating itago yung mga feelings natin, yung mga desires, dissatisfaction. Kung mayroon kang mga problema sa asawa mo, sabihin mo. Kung ikaw ay nasasaktan sa mga whatever, sabihin mo. Kung ikaw ay masaya sa mga bagay-bagay, i-share mo sa kanya. Kasi alam mo, I guess ang isang solution ng yung honesty ay communication, yung tapat na komunikasyon. Makipagtapatan ka ba? Ano bang damdamin mo? Makipagtapatan ka. And then be honest about your failures. Kasi anyway, lahat naman nagkakamali. Kung nagkamali ka, tatago ko yung aking pagkakamali. Share, sabihin mo na rin. Kasi gano'n naman talaga. Now, syempre, pag ikaw ay nag-a-admit ng failures, medyo humbling. Okay din yun Nakaka-humble, lalo sa husband. Kasi ang problema ng mga husband pride. Teka, ako mali? Parang ayaw natin tanggapin pag tayo nagkakamali, di ba? Kasi husband Pero aminin mo. Aminin mo ang pagkakamali mo sa husband mo at ikay lalong magkakatiwalaan kayo. Kasi okay na mag-usap kayo. Di ba? Hindi naman parang, do you fail? Of course we all fail. Hindi naman hindi naman, yun ay alam na natin, lahat nagkakamali, pero maganda yung may honesty na nagsasabihan ng mga bagay na yan. Ang isa pa, dadagdag natin ay finances. Inaral natin yan sa retreat, yung finances. At I would say, magandang paalala sa ating lahat yun. Minsan kasi dyan tayo hindi masyadong bihasa. Pero, maging tapat sa finances. O sabi, halimbawa, may mga binili ka na mga bagay. Alam mo, gusto ng mga ladies, mga bag, mga shoes na mahal. Tatago mo ngayon sa asawa mo. Hindi ko papakita to. Mahal to baka magalit. Yung mga ganun ba? Tinatago mo yung mga binili mo. O kaya sinisikreto mo yung may mga account ka na sinisikreto. O kaya naman, yung utang mo nililihim. O kaya yung income mo nililihim. Mas mabuti pa na pinagtatapat. Kasi pag, di ba meron ka mga, ewan ko, okay ba sa inyo yung mga secret? Alam mo, dapat pag-usapan nyo yan Okay ba sa inyo yung mga secret account? Meron kayong mga
Kasi tatay ko rin dati, mahilig magtago ng pera. Para ba siya nagsisave? Siguro for emergency. I think, kasi ako bunsoy, parang hindi lahat ata ng panahon alam ni mami kung ano ang financial standing ni daddy. Kasi parang gusto niya ata ay maging always ready pagka may pangailangan ng pamilya. Siyempre, 8 kami. 10 kami lahat. So, pagka ganyan ng kalaki ang pamilya mo, dapat parati nakahanda ka sa mga pangailangan. Kasi pag may na-hospital na isa, pero dapat nga pinag-uusapan yan. Anong gusto niyong style sa finances? O saka yung sino naghahawak, di ba? Diba? Pinag-usapan ata natin sa retreat, di ba? Sino ba dapat naghahawak? Parang ang sabi, di ba sabi ni Pastor Eric, binigay niya sa wife niya, naging maligay ang kanyang asawa. Kasi siya naghahawak. Pero I would say, kung marunong maghawak, kung gastador maghawak, ba't pa ibibigay sa kanya? Pag binigay mo, hindi mo na makikita yun. Wala na sukli yun. Wala na. Di-receive mo, hindi mo na maintindihan. Depende rin naman Depende. Sa akin na, depende. Depende kung sino ang marunong maghawak ng pera, pero yan ay nasa lalaki. Lalaki kasi ang may responsibility. Lalaki, pag sabi ng lalaki, sige mami, mas magaling ka naman dyan, ititiwala ko na sa'yo. Okay. Pero kung yung wife, kasi meron ako alam na mag-asawa Hirap ang buhay. Hindi naman dito, sa ibang lugar. Hirap ang buhay. Pag binigyan ng lalaki ng pang-grocery, sa 7-Eleven naman nag-grocery. Nag-grocery, sa 7-Eleven. Pag gano'n ang asawa mo, ikaw na magtawag ng pera. At mauubos yan. Pero alam mo kung bakit tama naman din yung sinabi ni Pastor Eric. Kasi ang wife, back to basic, security. Kailangan ng wife yung security. Alam niya, pag may pangailangan, meron siyang pera na magagamit. Kaya alam mo isang bagay na hindi tayo mahilig, pero gusto ng wives, alam niyo kung ano? Insurance. Medical insurance, life insurance. Yan ang alam ko, I may be wrong, but ang alam ko, kasi kung ang hinahanap ng wives ay security, insurance. Yan kasi, syempre, may security doon. Pero be honest with your finances. And to think na yan, at least sa Amerika parang may narinig ako 60% na naghiwalay, ang pinaghiwalayan ay pera. Ba't hindi ka magtatapat? Ba't di ka magiging honest about it? Kung kayo maghiwalay, gawa ng pera, di mabuti pa. Okay, para hindi maghiwalay. Sige, pag-usapan natin ang bagay na yan. Ano bang gusto mong gawin natin? Di ba? Pero again parating ang final say na kay Mister. Kaya si Mister dapat marunong mag-analyze kung paano kaya ito gagawin. Kasi pag hindi mo naman na-analyze ang tama, So, the point is, we need to strive to be honest all the time. Kailangan maging honest kung meron kang gustong, meron kang tinatago, sabihin mo. Kung may problema ka, sabihin mo. Kung nag-iiyamot ka, sabihin mo. Kasi alam nga naman, iipunin mo lahat yung galit. Tapos mamaya, sabihin mo. Of course, considering na yung asawa mo ay nakakaunawa, Kasi may mga asawa talagang wala. Kahit anong gawin mo, talagang wala. Pero we're not talking about that kind of marriage relationship. So, paano ni Sarah irerespeto ang kanyang husband na nagsinungaling para ingatan siya? Para mahirap yan. Para isipin ni Sarah, mahinang lalaki ito. Hindi ko kayang wala naman siyang magawa. Hindi niya man masabi, ba't naman ako sasama sa haring yan? Kung saktan ako niyan and everything, bakit naman ako sasama dyan? Wala. Nung time na yun, wala kang magawa. Para pinamigay ka asawa, sumama ka na muna at baka ako mapatay ng mga yan. Siguro sabi ni Sarah, anong gusto mo? Ako mapatay at ako mapahamak. So, okay, Sarah, dapat ang gawin, sabihin mo, Sarah, Abraham, ikaw kaya sumama dito sa taong ito at akong palit kaya tayo.
Ay lumabas ng responsibility. Di ba? Madaling sabihin yun eh. Pero alam nyo, ganito yun eh, ang husband, kailangan niya na i-respect. Just as the wives need love. But when the husband is dishonest, paano naman ang wife magre-respect? Eh, pag hindi ka kagalang-galang, ay, sabihin ng wife, ay, nako, paano ba naman paano natin mamahalin yung asawa na ganyan? Ay, ako nga, ipapahamak. Para lang siya ay hindi mapahamak. Ako ngayon ang ilalagay diyan sa kapahamakan. So, dapat iningatan ni Abraham ang kanyang asawa na si Sarah. And so again, but when the husband is dishonest, kasi dapat honest eh. Alam mo, pag hindi honest, lalo ang husband sa kanyang negosyo, sa kanyang, kung kayo nagbabayad ng buwis, sa kanyang giving, sa pagsunod sa batas ng community and everything else, mahirapan yung wife magbigay ng respect which the husband needs to receive. Dapat kasi ang husband kasi, ang lalaki kasi, nafe-feel niya yung kanyang worth. Kapag siya ay nararamdaman niya yung respect, kasi otherwise, mawawalan siya ng parang, tita mo si Haman, although mali si Haman kasi siya ay hindi Diyos para magbow si Mordecai. Kaya lang, pero ganun yung basic eh. Gusto niya yung respeto. Kasi yun ang ni-require ko eh. Ibigay niyo sa akin. Eh, hindi nga mabigay ni Mordecai kasi sa Diyos lang siya nabaw eh. Pero, para irespeto ng wife ang husband, the husband should be respectable. If the husband shows weakness, how can he be respected? And that is why the husband needs to learn na maging honest, wag matakot. Kung merong mapapahamak, ikaw na lang, wag na si misis. Kasi ikaw yung lalaki. Kaya lang, alam mo, sabihin niya, alam i-offer ko sarili ko kay King. Hindi naman interesado sa akin yon. I guess, may gano'n. Paano nga naman? Eh kayo, anong gagawin nyo? Mahirap nga naman. Pero, kasi ang tanong, ano dapat ang ginawa ni Abraham? Ito dapat ginawa mo, Abraham. Huwag kang matakot dyan sa hari na yan. May Diyos sa langit. Na nakausap mo nung minsan. Genesis 12, nakausap mo eh. Sabi, pagpapalain kita, anak, pararamihin ko yung lahi. So, problemahin ng Diyos yung problema na yun. Basta ikaw, ganun din tayo mga kapatid. You do the right thing. At hayaan mo ang Panginoon mamoblema how God will provide for you. Kaya tayo minsan nahihirapan magbigay. Kasi inisip na, paano pag ako'y nagtapat sa aking giving, anong matitira? Eh, bakit ang Diyos mo ba mahirap? Hindi mahirap ang Diyos mo eh. Tama yung sabi di ba, yung illustration pa sa Eric, yung nga laborer eh. Pastor, kami ganito lang ang sahod, pero by the grace of God, nagkakasya eh. Ano sabi ng asawa ng seaman? Pastor, talagang walang matira. Linggo-linggo talagang ubos. Sometimes perspective, sometimes attitude, sometimes we are not content. No? So, anong nangyari? So, itong dishonesty slowly creates distance and it quietly poisons the marriage. Kasi hindi kayo nagsasabihan eh. So dating panahon parang alam mo yung duda, parang nagkakadudahan na kayo ng ano kaya to? Totoo kaya to? So nawawala ang tiwala, emotionally nagiging magkalayo ang mag-asawa. And you know what? Sooner or later, if you're dishonest, your wife will stop sharing to you. Ano ka sabihin dyan? Hindi mo mapapagtiwalaan yan eh. Pagka nagkaganyan, problema ang marriage, parang anay. Parang ang laki, ang taas ng puno, pero sa loob walang laman. Okay? So be truthful even when it is hard to be truthful. Kasi alam niyo kung bakit? Because that's the right thing. We do right no matter what. Di ba? We do what is right all the time. So, yan ang pangalawang termite, dishonesty. So again, kaunahan, meron tayong selfishness,
Puro parati sarili ang iniisip. Pangalawa, dishonesty. And then, pangatlo, infidelity. Kasi in this particular situation, parang si Abraham pinopromote yung infidelity. Bagamat parang isipin, bakit naman Abraham naisip mo yan? Aba, pag siya ay binigay niya yung wife niya, o hindi parang pinopromote yung infidelity. Actually, parang hirap isipin, Abraham, paano mo naisip yun? Ikaw ay lingkod ng Diyos, binigay mo yung asawa mo, hindi pinagkasala mo ang asawa mo. Di ba? So, tinan niyo po ang balik tayo sa Genesis 20. Basahin natin itong simula sa verse 3 hanggang 7. Tinan niyo po ito, ha? But God came to Abimelech in a dream by night and said to him, Behold, thou art but a dead man, for the woman which thou hast taken, for she is a man's wife. But Abimelech had not come near her, and he said, Lord, will thou slay also a righteous nation? Said he not unto me, She is my sister. And even she herself said, He is my brother. In the integrity of my heart and in innocency of my hands have I done this. And God said unto him in a dream, wala pang Bible so in a dream, Yea, I know that thou didst this in the integrity of thy heart. For I also withheld thee from sinning against me. Therefore suffered I thee not to touch her. Now therefore restore the man his wife, for he is a prophet, and he shall pray for thee, and thou shalt live. And if thou restore her not, know that thou shalt surely die, thou and all that are thine. Alam mo ang Panginoon, hindi, isipin mo, pagka ganito ang Panginoon sa buhay mo, parang, buti ang Panginoon, na He intervened, at sinabi niya, wag mong saktan ang tao na yan ay taong may asawa. Ay sabi naman ng king, hindi ko naman alam. Kasi ganito yan. Bakit ba si Solomon ang daming asawa? Kasi during the time, it was their culture na okay lang yon. Pero hindi naman talaga yun okay. Kaya lang, alam mo yun, para bagang nung araw, alam niyo nung araw, di ba pag sa Maynila, red light, pero tatawid ka. Hindi na ngayon Ba't ka tatawid? Ay, Noki College. Punta kami sa Manila, pag linggo, walang. Kaya yung traffic light, hindi yan ay suggestion lang Parang suggestion lang yan. Hindi ka inuutusan niya tumigil. Parang sinasabi niya, baka mabangga. So, in other words, parang naging kalakaran. Na parang mali, pero kalakaran So, ganun na nangyari nung araw. Now, God graciously prevented sin from happening. Kaya, mabuti na lang, meron Diyos. Alam mo, meron ako nabasa, isang marriage counselor, si Walter Fremont, siya ay speaker sa mga retreat, couples retreat. Sabi niya, meron daw dalawang husband na nag-agree na to swap their wives. Can you imagine? Di sabi kasi yung isang husband lumapit doon sa kay Fremont. Sabi niya, ano pong gagawin ko sa wife ko? Ay ayaw mag-submit. Sabi, ano bang pinapasubmit mo? Palit kami ng asawa At if you can believe na may ganon. So, di ba, minsan, ang may kasalanan niyan in this case, yung husband. In this case, si Abraham. Kasi, tinulak mo yung asawa mo para magkasala. Ba't magagawin yun? So, siyempre, pag may ganyan, parating magkakaproblema. And so, now, infidelity is a choice. Marami naman, mga narinig ko na parang pagsabi daw nung wife, ikaw, may di ba? May ganyan ka, may mga affair ka. Sasabihin daw ng husband, ay sige, totohanin ko. May mga ganyan Sige, sige, yun din lang iniisip mo, totohanin ko na. Now, infidelity is a choice. It is not the fault of the betrayed partner. By ikaw ay naging unfaithful sa asawa mo,
Hindi mo pwede sabihin, kasi siya naman ay mapaghinala. Siya naman kasi hindi ganito. Kahit na, hindi solution maging mandaya sa relationship. Hindi sagot eh. Kahit sabihin mo, kasi asawa ko ganito eh. Kahit na, hindi katuwiran, ikaw ay maging unfaithful kasi yung asawa mo ay may problema. Solving mo yung problema ng asawa mo, but you stay faithful to the relationship. Okay? Hindi tayo parang, kasi hindi maigi asawa ko, gagantihan ko, or whatever. Kaya parating choice yan eh. At hindi yan kasalanan. Kaya mga wives, kung nagkaroon ng problema ang husband, minsan kasi, di ba, you can be too hard on yourself. Ay, kasalanan ko to kasi hindi ako naging mabuting wife. Hindi, yun ay choice ng husband na gumawa ng mali. Hindi niya dapat ginawa yun. Kaya, kung may problema, ang pandaraya sa relasyon ay hindi nagiging healthy lalo ang relationship. Hindi makatulong yun eh. So, paano mo gagawin, di ba? So, infidelity begins with, paano nagsimula? Una, unclean thoughts. Kaya yung mga social media, ingatan. Ay, ako, wala akong Facebook. Although nag-a-appear yan eh, di ba? Paano nga ba yun? Wala kasi ako FB. Pero nakikita ko ang live stream kasi nga, chinecheck ko. Pero alam mo, mabubuhay ka na walang FB. Kung yan ay problema sa'yo, huwag mong ikarga sa cellphone mo. Alam niyo mga kapatid, mas importante what God thinks eh. Now, yung mga unclean thoughts, yan ang pinagsisimulan. Ano sabi ng Panginoon? Whosoever looketh on a woman to lust after her hath committed, ano sabi niya, adultery in his heart already, or something like that. So, Matthew 5:28. So, kailangan bantayin mong ang isipan mo. Huwag kang kung saan-saan sa internet. Kaya ito naman ang problema ng mga magulang. Maliit na bata pa, naka-cellphone na. Bakit hindi natin matandaan? Yung mga kumpanya yung mga apps na yan, may ginagawa sa utak ng inyong mga anak. Ina-addict ang inyong mga anak. Huwag niya, kasi pastor maglalaba, wala magbabantay. Hindi, tama si Pastor Eric, ilagay mo sa likod mo at magtrabaho ka. Wala, ibibigay mo dito, iiwan mo doon. Ako may alam na ganyan, wala na sa ating school. Anong ginawa? Di parating wala ang ama. Ayun, nag-computer sa kapitbahay, lalong napahamak. Wala hindi ata magkasama yung mag-asawa. So, ang ginawa ay yung tatay parating may trabaho. So, itong anak parating naman sa kapitbahay, hindi na nabantayan, in other words. Ayun. Kung ano na nasa utak. I tell you, you better spend time with your children or else you will regret it. Wala, pag sabi ko, ako'y may ginagawa, kaya yan, bahala ang cellphone. O nga naman, tahimik nga naman pag may cellphone. Kaya lang hindi natin nare-realize, may mga bagay doon na hindi bagay sa kanya. Hindi niya kaya. Ako pag may mga mga violent hindi ko tinitingnan, hindi ko pinapanood. Kasi I think may ginagawa sa isip ng tao eh. I think minsan ang mga bagay na yan, tinatanggal sa isipan natin yung mga panganib. Parang minsan pag nakatingin ka sa mga parang hindi dangerous. Basta I think may ginagawa, nakaprogram ang mga yan to reprogram the way we think. Pangalawa, unmet needs. Saan nagsisimula ang infidelity? O sa mga kapapanood na kung ano-ano mga bagay sa cellphone. Sa dami naman ang pwede mong gawin, mag-pray ka, magbasa ka ng Bible, puro cellphone. Alam mo, bantayan natin ang ating sarili. Unmet needs, o anong need ng husband? Respect, appreciation, hindi mo naman binibigay, o di hanapin sa iba. Ayan na nga. O anong kailangan ng wife? Affection and love and security and leadership. Hindi mo rin naman binigay, o hinanap sa iba. Ayan. Kaya ng problema. Pero maging faithful. And so, what happens is when the needs are not met, they go elsewhere to seek it.
And sometimes napapahamak. Now, ano pa? Saan galing ang mga yan? Foolish choices. That is why may mga boundaries. Kasi ang tao, nakagagawa ba ng mga maling decision sa buhay? Anong ginawa ni Joseph? Tumakbo. Anong ginawa ni David? Naglinger. Kailangan talaga, lalo sa kabataan, parating may boundary. Sabi, napakataas naman ang boundary ng... Mas mabuti yung masyado mataas kaysa wala. Anyway, anak niyo yan, di ba? Hindi niyo ba mahal yung mga anak niyo? Bay, lagyan natin ng boundary. Kasi tayong mga tatay, galing tayo sa kabataan. Tayo kabataan, tayo ba'y mababait? Tayo ba'y tapat sa mga magulang? Hindi rin Ay, nako, lolokohin natin mga sarili. That is why, maglagay tayo ng, yung generation nga natin, generation ko nga, kung iisipin, mga conservative na generation ko. Lalo yung generation ngayon. Ay, nako, sa dami ng kalokohan. Siguro ako'y konti pa. Siguro dito mas marami yung mga tatay kalokohan nung araw. Pero kaya may boundary. Kasi may mga choices na ginagawa ang mga bata kapag walang bantay, kapag walang pamantayan, pag walang susunding policy. And pag sila'y pumili, ano ang pabor ng mga kabataan sa pagpili? Yung sarili, yung gusto, kahit man mali, maniwala kayo. Kayo'y dumaan din sa pagiging kabataan, pipiliin mo yung mali kasi yun ang gusto mo kung may boundary, teka muna, hindi natin magagawa. Hindi natin magagawa yung gusto ng laman. At salamat na may boundary. Ako nga, every 2 months, nagkakaroon tayo ng LCM. Yung iba ata, hindi na-attend Ay ba, hindi kayo attend? Anong ibig nyo sabihin? Hindi nyo kailangan yung boundary? Ano bang ginagawa natin every time? Boundary. Okay, itong boundary natin Huwag nyo sisirain ng boundary. Kasi baka mapahama kayo. Wala naman yan. Ako naman mapahama kayo. Kasi kayo rin magsisisi. So yan, yung mga foolish choices. May mga asawa naghihiganti. Maghihiganti ako sa iyo. At ako'y maghahanap ng kadate dito somewhere. Mga foolish choices. Ba't naman gaganti mo yung asawa mo ng ganon? Di ba? Ikaw kaya ang gantihan niya. Di ba? And then, infidelity ay... bakit masakit ang infidelity? Because ang marriage is based on trust. It is based on exclusivity. Kayo lang yan kayo lang yan. Kaya huwag kayong magsasama ng iba dyan sa relationship na yan. And once the trust is broken, it's hard to repair it if it can be repaired. Usually, mahirap ibalik yung trust. So kung may trust pa sa relationship nyo, huwag nyong sirain yan. Di ba? Yan ay anay. Kakainin. Baka kung ano mga tinitingnan nyo sa cellphone. Ako, again, by the grace of God, wala akong ano sa ganyan. Hindi ko nga alam Parati lang ako sa mga sermons, mga article. Ako yung parating basa. Kasi siya nagre-research. Wala po, nung mga Bible student pa yung natin, yung mga Bible student, Pastor, dadating na lang, inadating. Sa akin, wala. Kahit isang beses, wala akong karanasan. Siguro yung mga sites ko, puro mga pang-pastor Di ba ako, wala naman ako ibang research, kundi parating preaching ko ang aking nire-research. So wala ako naging ganyan. Pero mag-ingat, kasi hindi tayo tiyak sa mga bagay na nasa internet. Okay? So yan ang ating tatlong termite, selfishness. So therefore, maging mapagbigay, maging mapagmahal sa asawa. Kasi pa ikaw ay parating iniisip mo sa sarili, ay mawawasak ang relationship. Pangalawa, maging nagsasabi ng tapat. Huwag maging dishonest, magsabi ng tapat. Kung may mga damdamin na iniipon, sabihin mo. Maganda rin yung pag sinasabi mo, di ba? Parang tawag doon, parang may outlet na mas magaan. Then pangatlo, infidelity. Maging faithful. And by the grace of God, si Sarah ay hindi na-defile.
At siya ay naisilang niya si Isaac, and then si Isaac nagsilang si Jacob, and then isinilang ang tagapagligtas. At yun ay importante sa Panginoon. Alam mo, sa mga marriage relationship, kung meron dyan sanang pesticide that you can use to cure all of the problems, pero wala eh. Marriage takes a lot of work. Siguro minsan iniisip ko, ano kaya akala nung magbago nag-aasawa, madali ang kanilang pinapasok? You know what, hindi, isipin mo minsan, it takes work. Ganun na lang, it takes a lot of work. Hindi ang pag-aasawa ay parating walang hirap and happily ever after. Hindi. You need to work it. Always be selfless. Diba? Topic natin, selfless. Always be honest. Always be faithful. And you work at it every day hanggang kayo ay kunin ng Panginoon. Diba? So the devil is seeking to ruin your marriages. You better bantayan, you better guard your marriage. Kasi merong gustong wasakin yan. Talagang gusto niyang wasakin yan. So bantayan nyo. Kaya meron tayong family retreat, meron tayong renewal of vows. You know, kahit paano ba, we're trying to do something to promote that marriage because it is important. Mahalaga yan. At i-model nyo mga parents, mga couples, ang inyong relasyon sa inyong mga anak. I-model nyo. They need to learn from you. Okay, let's all stand. Tumaya tayong lahat. Tayo manalangin. Let's pray. Panginoon, kami po ay tulungan mo na sa amin pong mga couples sa Grace Baptist Church, ikaw nakaalam ng mga termites. Probably there are other termites that we did not talk about, which works to ruin the homes. And we pray, Lord, na ikaw po magbibigay ng wisdom sa aming po mga couples so that kung may mga problema sa kanilang relationship, ito po ay kanilang ma-address, mapag-usapan, maisaayos, magawa ng paraan, magkaroon po ng tunay na pagmamahalan, ang mag-asawa hindi kani-kanya nabuhay at we pray na ikaw po ang magturo sa aming mga couples how to be selfless, how to be honest, and how to be faithful. Tulungan mo po ang aming, ganun din po ang mga kabataan, bilang mga anak na kanila pong suportahan, ang kanilang mga magulang at sundin ang mga ito. Gawin po magandang halimbawa ang mga magulang sa kanila pong mga anak. At pagpalain mo po ang aming topic na ito ngayong hapon. Help us, Lord, to grow in our relationship inside the home. At kung meron po mga problema, ikaw po magsaayos. And so I pray na pagpalain mo po ang aming paanyaya. Ikaw po mangusap sa aming mga puso. At ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Habang lahat po ay nakatungo nakapigit ngayong hapon, mahalaga po na parating ipinapanalangin ng ating pamilya. I am aware na sa family retreat, marami po tayong decisions doon na ginawa. And ngayon pong hapon, minsan pa binalikan po natin ang mga bagay, mga conflicts na tinasabi ni Pastor Noel, ang mga hamon sa relationship ng ating tahanan. And so, patuloy na aralin natin at ipasakop natin sa Panginoon ang ating mga kalooban. Minsan, alam mo, tama rin naman ang mensahe. Minsan, pride sa tahanan ang umahad lang upang hindi maging maganda ang relasyon ng mag-asawa. Kaya't ipanalangin natin yan na alisin ng Panginoon sa atin ang mga hadlang upang hindi magtagumpay ang ating pamilya. Nakasalalay po dito ang mga anak sapagkat sila po yung umaasa ng inyong halimbawa. Kaya't mahalaga na alalahanin natin ang lahat ng ating kasama sa tahanan. At panalangin natin ang bawat relasyon.
Of course, ngayong hapon, kung ang ilan sa atin ay hindi pa naliligtas, nais nating ulitin na si Kristo lang ang nakapagbabago ng buhay. Kung tayo po ay na kay Kristo, matutulungan niya tayo na mabuhay ng tapat sa isa't isa. Tulungan tayo ng Diyos na maging mapagmahal sa asawa at lahat ng bagay na kailangan kung tayo ay na kay Kristo. Kung ikaw ay wala pa kay Kristo, talikuran mo kasalanan, tanggapin mo si Jesus at manampalataya ka sa kanyang banal na dugo na ito ay sapat upang linisin at hugasan ang lahat ng karumihan at kasalanan na nasa ating buhay. Kung ikaw ay kay Kristo mananampalataya, ikaw ay kanyang babaguhin at patatawarin at ipagkakaloob niya sa iyo ang isang tahanan sa langit na mapapasayo forever and ever, for all eternity. And so ngayon pong hapon, tayo po ay manalangin, kausapin natin Panginoon, at isama po natin sa panalangin ng ating mga pamilya. Patuloy po tayo manalangin.